Brother Nervin? Hindi ata. Sandali na lang ba? Okay. Mas maganda kasing live, Brother Erwin, sandali lang naman daw. Ganon din yung record kasi set up din eh. So, antay-antay na lang natin. Mas maganda kasi ito, mapanood talaga ng live ng kapatid ninyo. At the same time, dito rin po sa amin. Ganda ng tanungan, ano? Maganda yung tanungan nila, galang-galang na moderator. Opo, Nakaka-bless yung... hininga. Okay. Okay, so live na po. Ayun, no? Salamat sa fellowship ng ating mga kaibigan dito sa loob, no? So ngayon ay bibigyan na po natin ng 10 minutos sa pagtatanong ang ating affirmative sa ating negative base lang po sa kanyang itinindig. Tandaan po natin, no? Base lamang po sa kanyang itinindig yung ating maring itanong. At sa second stance po ay kahit ano na po ang inyong itanong, basta naayon pa rin po sa topic. Magiging stricto ho tayo pagdating sa ating batayan ng pag-uusap para mas maging maganda. Okay po, bibigyan na po natin ng 10 minutos. Go ahead po. Start. Hello? Narinig niyo pa ba ako? Okay po, malinaw. Okay po, hello? Okay po, magsisimula na po yung oras. Go ahead. Mr. Erwin, Yes, sinabi niyo po kanina na sinabi ko na kumain si Pedro ng baboy o karumaldumal. Aminin mo ba yan na nagsisinungaling ka o hindi? Hindi ko po aminin, kapatid, sapagkat mismo sa talatang iyong ginamit, hindi po kumain si Pedro. Ang inyo lamang pong pagkaunawa ay nilinis na. Pero sa talata po, hindi po nilinis. Yan nga po, symbolikal nga eh. Next question. Okay, ang tanong ko po, aaminin mo ba na pinasinungalingan mo yung na inilagay mo yung hindi ko sinabi sa bibig ko, na sinabi ko na kumain si Pedro ng karumal-dumal? Hindi ko po sinasang-ayon ng kapatid sapagkat wala po akong sinabi na kumain si Pedro ng karumal-dumal. O kahit kayo, wala akong sinabi. Pero, Sandali lang po. Moderator sa talata, understandable naman po na hindi po. Okay. Wag po, pag sumasagot po mga kapatid, no, antayin ho natin kasi tulad ng aking sinasabi, nakatigil po ang oras, ano? Moderator's time. Ano ba ito si Brother Erwin? Nagsasalita pa ako. Okay. Brother Erwin, bago at saka Pastor Anthony, bago po tayo sasapaw sa susunod na tanong, ay patapusin po muna natin kasi mayroon pong time na 20 seconds yung kanyang pagsasagot para po maliwanag ang kanyang sagot, no? Mayroon po tayong oras kaya wag ho nating sapawan yung kanyang sagot. Okay po. So, paki-refresh po ulit ng inyong tanong. Nakatigil po ang oras. Sinabi mo kanina, Mr. Erwin, na sinabi ko na si Pedro kumain ng karumal-dumal. Aminin mo ba yan na yung nilagay mo, yung sinabi mo na ilagay mo sa bibig ko, na pinasinungalingan mo, ay isang paratang? Aminin mo ba yan na nagsisinungaling ka? Hindi ko po aaminin, kapatid, gaya ng aking sagot kanina, hindi ko po aaminin sapagkat wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko po ay ang talatang inyong ginamit ay symbolical in term, meron pong kahulugan. Ang sa inyo na may literal. Kaya nga po, sa buong senaryo ng Gawa 10, wala kang mababasa na si Pedro ay kumain. Ang problema lang po, kayo yung kumain, hindi kayo. Next question. Next question po. Okay. Next question. Kung si Pedro po ay hindi kumain ng karumal-dumal, magbabago ba yung sinabi ng Diyos na ang nilinis ng Diyos ay hindi na ipagpapalagay na marumi? Oo o hindi?
Hindi po magbabago kapatid sapagkat yung sinabi na yun ng Panginoon ay isang pangitain, isang simbolikal. Kailanman ang simbolikal ay hindi literal. Kaya nga simbolikal sapagkat merong kahulugan. Anong kahulugan noon? Verse 28, basahin mo. Tao yung nilinis at hindi ang baboy. Yan Next po, question. very contextual. Okay? Nung nakatulog na wala ng diwa si Pedro, kasama ba yon sa pangitain ni Pedro? Oo o hindi? Hindi po yung kasama kapatid. Hindi po. Bakit po? Sapagkat ang pangitain ay dumating based on the scenario and conduct and the context ay bago nawala ng malay si Pedro. Doon po pumasok yung pangitain. Kaya nga pangitain. Ulitin ko po, pangitain, Next question. simbolikal, merong kahulugan. Stop na po. Pag next Okay. question po, tigil agad. Okay? Next question. Okay. Ang Acts at chapter 10, nang ipinakita ng Diyos yung hayop na karumal-dumal, yun ba ay related o may pahiwatig na sinabi ng Diyos na ang kanyang nilinis ay huwag ipagpalagay na marumi? Yun ba ay may pahiwatig sa pagkagutom ni Pedro? Oo o hindi? Kapatid, hindi po. Bakit? Sapagkat ang talata ay meron pong kaugnayan sa tao na siyang nilinis ng Diyos na sinisimboluhan ng hayop. Kaya nga may pangitain eh. Yun po yung context. Wag ho tayong lumabas sa konteksto. Yan po yung ating rules. Next question. Yung Acts at chapter 10 and then Mark chapter 7 verse 19. Yan ba ay mayroong harmony sa talata? Oo, hindi. Kapatid, wala po silang by context po sila, wala silang kaugnayan sapagkat iba po ang context ng Mark 7, Moderator's iba time. din po ang context Moderator's ng time. Gawa 10. Meron po Mod- silang kanya-kanyang context. Moderator's Ang time. context doon sa Marcos, pagkain ng hindi nakapag-ugas na Brother kamay. Win, Okay po. moderator's time. Based Sige po po. sa ating napakinggan, nakakategorize po ang tanong, no? Meron oo daw ba o hindi? Yan po ang unang ating unang marinig bago po ang paliwanag ng 20 seconds. Okay po ba? Sige So po. paki-refresh po ng inyong tanong, nakatigil po iyan. Sige po. Pastor Anthony. Mr. Erwin, totoo ka ba sa sinabi ng Diyos kay Pedro na sinabi niya nilinis niya ang lahat ng bagay? Tutol ka ba sa sinabi ng Diyos? Oo o hindi? Tutol po ako kapatid sa sinabi ninyo na nilinis ng Diyos ang lahat ng bagay kasi sa Gawa 10 wala naman pong sinabi literally na nilinis ng Diyos ang lahat ng bagay. Contextually, mababasa po ninyo na walang isda doon. So papayag kayo na hindi nalinis ang isda kasi nilinis sabi ng Diyos yung mga marurumi doon sa Next pangitain. question. Okay na? Next question, Pastor Anthony. Doon sa Mark chapter 7, nasabi mo, ang konteksto doon ay tungkol sa paghugas ng pagkain Yes po. at tungkol sa paghugas ng kamay. So, yung paghugas ba ng kamay, ayun ba yung ipinansubo mo sa bunganga mo? Oo, hindi. Ay siyempre naman kapatid, kasi kasi kamay ang gagamitin mo eh. Kaya nga kakainin mo yung pagkain ng tinapay base sa konteksto at isusubo mo. At ang digestive system ang maglilinis doon sa pagkain bagaman hindi tayo linis ng kamay. Hindi po baboy ang konteksto doon.
Yun po ang konteksto, kapatid. Next question po. Okay. So, pag sinabi bang pagkain na ipapasok sa bibig, ay hindi ba nangangahulugan yun? Nakasama na ang baboy doon? Hindi Oo, po. hindi. Hindi po. Bakit? Sapagkat ang Gregong termino na ginagamit doon sa Mark 7 ay brumaton. Ibig sabihin, malinis na pagkain. Alam naman natin ang hayop, yun ang tema mo na ang baboy ay karumaldumal. Hindi yung brumaton, yun ay akatarton sa Grego. Next question. Okay, binanggit mo kanina sa Roma chapter 3 verse 1 to 3. Yun ba ay tumutukoy sa pagkain o sa aral? Oo, hindi. Tumutukoy ba yun sa pagkain o sa aral? Anong talata, kapatid? Sa Roma chapter 3, binanggit niyo po kanina, 1 to 3. Yun ba ay tumutukoy sa aral o tumutukoy sa pagkain? Ang Romans, Sagot po, no? Umikot okay, po ang ang sagot time. ko, kapatid, ay I think wala po akong ginamit na Romans chapter 3. Ang ginamit ko ay Romans chapter 11. Time, no? Kailangan mo muna, chapter 11. nakakategorize ho ang ating tanong. So, kailangan muna marinig yung categorical na sagot bago po magpaliwanag ng 20 seconds. Paki-refresh po ng inyong tanong, Pastor Anthony, nakatigil po ang inyong oras. Roma chapter 11 pala yun, mali yung pagkarinig ko kanina, na binanggit niya na dyan, kaya ang tanong ko po dyan, yan ba ay tumutukoy sa aral o sa pagkain? Ito po yung tumutukoy, kapatid, sa pagiging bayan ng Diyos ng mga hintil, na kung saan ang bayan ng Diyos ay merong utos na bawal kumain ng karumaldumal. Yun po ang aking pong pinanindigan kanina na tumututol sa inyong paksang paninindigan. Okay. Next question. Kanino inutos ang hindi pagkain ng karumaldumal o marumi, sa hintil ba o sa Hudyo? Sa mga Hudyo po, kapatid, sapagkat sila po yung unang iglesia ng Diyos, kaya nga, iglesia sa ilang. Kaya nga, doon ka nasanib, doon ka na isali ng Panginoon, sapagkat noon ay wala kang Diyos, Next ngayon ay question. meron kang Diyos, nasalib ka na doon, kaya susunod ka sa utos, Next question. sa doktrina, sa aral ng mga naunang mga Ito, no? Una po kapatid, no? Tulad ng aking nililiwanag, pag hindi talaga titigil, ay kailangan papatawan ho natin ang parusa, magiging patas ho tayo dito. Una po ay sa kauna-unahan pong ito, bibigyan natin ng unang warning si kapatid na Erwin Veraces, no? So, ingat po tayo mga kapatid pag sinabi po natin next question dahil may oras po iyan, sige po. tahimik agad. Okay po. Proceed. Pastor Anthony, tanong po. Okay. Binanggit niyo po ang 1 John chapter 1 verse 4. Tama po ba, Mr. Erwin, kanina? Binanggit niyo po. First John, Moderator's time. Pastor Anthony, paki-construct muna po ng inyong tanong bago po ninyo ulitin para makuha po ng ating negative yung gustong itanong. Sige po, pakiulit po. No, may time ho tayo. Okay po. Yung 1 John chapter 1, ito'y binanggit mo kanina. Ito ba ay patungkol sa bayan ng Diyos, sa Israel, o sa mga hintil na? Oo, hindi. actually, kapatid, ang ginamit kong talata ay 2 John, hindi po 1 John. Kaya po, ang inyong tanong ay nandoon sa 1 John, ang ginamit ko namang talata ay sa 2 John. Okay, Dalawang moderator buwan, time. kapatid.
Moderator's time. Pastor Anthony, no, tulad ng ating sinasabi kanina, based po sa ating rules, no, sa batayan nating pag-uusap, yung sa unang tindig po, kailangan ang itatanong naka-base lamang sa presentation, no, o sa itinindig o ipinahayag ng ating tinatanong. Kaya doon ho tayo kukuha sa kanyang itinindig. Mamaya po si kalawang tindig sa rebuttal ho, pwede po tayo doon magtanong basta naka-base po, no, sa topic na pinag-uusapan. Sige po, pakiulit po ng inyong tanong. Next question ho tayo. Go ahead. Okay, doon po sa second John, no? Nagkamali ako sa paggamit ng talata. Yun ba ay tumutukol sa Israel o tumutukoy sa hintil na mga naligtas na? Oo, hindi. Actually po, kapatid, ang tanong ay hindi po. Oo, hindi. Moderator's time. Moderator's time. Ayon po sa ayon po sa ating narinig, kailangan po nakaka-categorize po ang inyong sagot dahil po ang tanong ay categorical po. So itigil ho natin yung time muna. Pastor Anthony, paki-refresh po ng inyong tanong, no, para po mas malinis pakinggan ng ating negative. Sige po. Pakiulit. Pastor Anthony? Mahina po ang kanyang signal. Pastor Anthony, nandyan pa ba kayo? Sige po, nakatigil naman po yung oras. Pastor Anthony? Mr. Nervin, no? I-remove mo muna si Pastor Anthony para babalik po siya, no? Brother Nervin? Nakamute po kayo? Brother Nervin? Okay. Sige po, bantay po tayo para hindi po ma-delay ang ating pag-uusap. Okay, i-chat ninyo na babalik. Ang ganda na ng tanong, hindi na nga tayo makapag-antay itong no? So, antay natin. Okay, Pastor Anthony, okay ba yung inyong signal dyan? Nag-chat down yung ko. Okay, so proceed ho ang ating tanong. Doon po sa second John na ginamit po ni Mr. Erwin, tatanungin ko po siya doon, kung yun ba ay tumutukoy sa Israel o sa mga hintil na naligtas. Ang sulat, yun po kapatid ay tumutukoy sa mga hintil na naisanib doon sa original na iglesia. Okay. Base po no sa categorize na tanong, kailangan muna po una marinig no sa ating bibig yung categorize din po na sagot, no? So, paki-refresh po ng inyong tanong. Ingatan ho natin, magbibigay na po ako ng warning. 3 beses na po na ulit. Sige po. Sa second John po, nabanggit nyo po na kanino po tinutukoy yung utos na sinabi mo doon, sa hintil ba na mga naligtas o sa mga Hudyo? Ito po ang aking sagot kapatid. Ito'y tumutukoy sa kapwa Hudyo at hintil na Kristiyano. Kaya nga sila'y naisanib doon sa original na iglesia. Sa ilang. Ito'y tumutukoy sa Israel. Kaya nga ang Kristiyano binubuo ng hintil
at ng Hudyo. Next ng mga question. Israel na tao. Babalik tayo doon sa ating pag sinabi bang, kasi ang konteksto doon sa Mark, pag sinabi bang tinapay lang, hindi na ba kasali ang baboy doon sa pwedeng ipasok sa bibig ng tao? Oo, hindi. Hindi po. Bakit po? Doon po sa konteksto ng Mark 7, wala namang nakasaling baboy doon. Wala ka pong mababasa. Yun po ang nasa konteksto. Yung tanong niyo po sa Mark 7:19, yun po ay personal implication niyo na lamang at hindi po implication ng Biblia. Next question. Meron na lang po kayong iisang tanong? Sige po. Ang pagkain po ba, ang baboy po ba ay pagkain o hindi? Hindi po pagkain po ang baboy sapagkat hindi po dinisenyo ng Diyos ang baboy bilang pagkain. Yan po ang aking sagot. Okay. So, yun mga kapatid, narinig ho natin, no? Yung pagtatanong ng ating affirmative sa negative at narinig din po natin yung ang gandang sagot po ng ating negative, no? Sana po satisfied ho tayo sa ating napakinggan at nawa po, no, ay relax na po kayo, baka mauna ho tayo ma-high blood dito mga kapatid. So, bago naman ho tayo dadako sa susunod na tindig sa rebuttal po na presentation ng ating affirmative, ay babasa ulit tayo mga kapatid, no? Relax kayo dyan, okay? Babasa tayo ulit sa ating live. Okay, so tingnan natin. Ayun. Meron tayong 23 comments at meron pa rin tayong shares, no? Sabi po dito, God bless po sa debate, sabi ni James Orenciada. Okay, ang dami ni Brother James na na comments. Okay, so si Aliyah Grace, amen po. Muli niya, sabi dito ni Sarah Bonella, muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Malinaw po na malinis na ang pagkain. So, sino pa ba? Okay, so hindi ko makita. Ito, so bago pa lang. So ngayon, mga kapatid, ito na po. Ibigay na po natin yung 10 minutos, no? Sa ating affirmative sa kanyang pagpapatuloy sa pagtindig ng kanyang temang sinang-ayunan. Okay po, Pastor Anthony, paliwanag. Okay, maliwanag po ang mga banat ng ating pong katunggali na si Mr. Erwin na sa turo po ng Sabadista, makita po natin yung talagang pagkakamali nila sa kanilang paninindigan, sa kanilang aral tungkol sa topic na atin pong pinag-uusapan na patutunayan ko na ang karumal-dumal at marumi sa lumang tipan o sa Old Testament sa panahon ng Israel, sa panahon ng Moses, ay hindi na karumal-dumal sa ating panahon, sa bagong tipan, sa panahon ng mga apostoles at sa panahon ni Kristo, pwede nang kainin. Okay? Kaya naitindig po natin mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng nakikinig sa atin, na ang Sabadista pala, uulitin ko, ito yung relihiyon na sinabi ko kanina na kumanta ng kanta na ang kanyang tono ay, ang nota ay isa lang. Alam niyo kung bakit mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, sa kanila walang pagbabago. Walang pagbabago. The same lang. Kung bawal noon, bawal pa rin hanggang ngayon. Kung karumal-dumal at marumi noon, ngayon marumi at karumal-dumal pa rin sa panahong Kristiyano. Yan po ay nilabag ng Sabadista. Alam niyo kung bakit? Dahil marami pong patunay sa Biblia, no? Akin na pong
na ilabas kanina ang mga talata, pero dito mga kaibigan, mayroon po akong babasahin. Sabi po dito sa Hebrews chapter 1, sabi po ng talata mga kaibigan, na nung unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa mga propita. Okay? Sa anghel, nagsalita din ang Diyos. So, ibig sabihin mga kaibigan, sa huling araw, sino na yung pakinggan? Okay? Sabi sa Hebrews chapter 1, si Kristo na. Okay? Ibig sabihin, lipas na yung tinatawag na panahon ng mga patriarka. Panahon nila Moses, lipas na yun. Amen? Kaya makita natin yung katotohanan na atin pong pasinungalingan ito na tinuturo ng mga sabadista na hanggang ngayon yung kanilang tinatawag na pagtuturo na ang pagkain na karumal-dumal sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng Israel, sa panahon nila Moses, ay hindi karumal-dumal sa panahon. Hindi siya tinatawag na makita natin na ang turo nila ay ganun pa rin. Kung karumal-dumal noon, ngayon sa bagong tipan ay karumal-dumal pa rin. Pero maliwanag po na sinabi po sa Hebrews chapter 9, verse 10, palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na inatang hanggang sa panahon ng pagbabago. No? Ganito po ang mali ng sabadista. Sasabihin ko po, sasawin ko po ang turo ng sabadista. Kasi ang sabadista, naniniwala sila sa Acts 13:39 na hindi ka aariing ganap sa kautusan ni Moses, kundi aariing kang ganap sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mayroon pong pagbabago. Naniniwala ang sabadista nito. Pero bakit hanggang ngayon inutos pa rin ng sabadista, in-apply pa rin nila na ang kagagawan ng utos na iyon ay galing po kay Moses na hindi ka naaaring ganap. O bakit pa ang sabadista ay hanggang ngayon ay ina-apply pa ang Acts 13:39? Maliwanag po na gumugiwang-giwang po ang turo ng sabadista. Maliwanag po yan. Wala pong matinong aral itong sabadista. Napakaliwanag po. Kasi ang sabi ng Biblia, may pagbabago eh. Hindi natin pwedeng tutulan ang salita ng Diyos kung mayroong pagbabago, marami. No, sinabi niya kanina, patutunayan ko raw. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sa Biblia, pag ang isang relihiyon, nabanggit po sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 5, tandaan natin tandaan natin na lahat na ginawa ng Diyos mabuti at walang dapat itakwil, kundi ito'y tatanggapin na mayroong pagpasalamat. Ibig sabihin, nang ginawa ng Diyos ang hayop doon sa Genesis, makita natin. Makita natin na it was very good. Amen? It was very good. Kaya walang dapat na itakwil. Kaya sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, babasahin po natin dito. Patutunayan po natin, i-continuous po natin na patunayan sa Biblia. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians at chapter 8, sabi po ng salita ng Diyos, okay, sabi dito, patutunayan po natin kasi patutunayan ko
yung akin pong topic na akin pong tindigan, na aking patutunayan na yung karumal-dumal, yung marumi sa panahon ng Israel, sa panahon sa Old Testament, no? Kaya gagamit tayo ng mga talata. Sabi dito, makinig ka, Mr. Erwin, para matuto ka. Kasi ang sinusundan mong aral ay doktrina po ng demonyo yan. Ha? Doktrina po ng demonyo yan according to 1 Timothy chapter 4. Ha? Doktrina po ng demonyo yon. Forbidding meat. Ha? Hypocrisy. Liar. Kaya maliwanag na yung talatang ito sa 1 Timothy chapter 4 ay inako na ng Sabadista yan. Sigurado yan. Kasi ang mga Sabadista, grabe, napaka-hipokrito ng mga taong ito. Magtuturo ng salvation by grace, pero pag kulitin mo, lalabas din ang totoo na faith plus work ang kaligtasan nila. So, susunod sa 10 utos. Moderator. Pastor Anthony, focus tayo sa ating pinag-uusapan. Wag po natin hayaan na ma-personal ho tayo sa personal po na tao. So, dito lang ho tayo sa topic, hayaan natin yun sila. Focus ho tayo doon kung ano pinag-uusapan is po sa ating topic. Okay po, salamat mga kapatid. No? Mag-ingat ho tayo. Okay, salamat po Mr. Moderator. Salamat sa palaala. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 8, datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod. Papaliwanag ko po ito kay Mr. Erwin kasi talagang dumilim ang lalo na sa mga diskusyon, no? Sa mga dumilim po ang unawa ng mga Sabadista tungkol po sa pagkain from panahon po sa kay Moses, sa panahon na inutos ng Diyos sa Israel yung karumal-dumal at hindi karumal-dumal. So makita po natin yung pagdilim ng unawa, no, ng atin pong kausap na si Mr. Erwin. Sabi dito, datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin, sa Diyos. Ni hindi tayo masama kung tayo ay hindi magsikain. Okay naman pala, Erwin Kaya yung binanggit mo kanina na pinaratangan mo ako, na sinabi ko, na hindi naman yun lumabas sa bibig ko, Mr. Erwin, hindi lumabas sa bibig ko yon na sinabi ko na si Pedro kumain ng karumal-dumal. Ang sinabi ko kasi kanina na kahit hindi kakain si Pedro ng karumal-dumal ay hindi magbabago. Ang sinabi ng Diyos na nilinis niya ang lahat. Nilinis niya, huwag mong ipagpalagay. Hindi magbabago yon na huwag mong ipagpalagay ang nilinis ng Diyos na marumi pa at karumal-dumal pa. Kasi nilinis ng Diyos yun So, kung hindi kumain si Pedro ng karumal-dumal, kasi ang mga Hudyo, mayroon na silang nakasanayang kinakain. Katulad sa atin, bakit mo ako pagkakainin ng daga? No? Na hindi ko naman yan nakasanayang kainin. Mayroong mga tao kumakain ng palaka, kumakain ng mga aso, kumakain ng daga. Okay? Hindi naman yan intended, hindi ko naman yan nakasanayan na kakainin ko yan. Pero dito sa talata, kaibigang Erwin, ang sabi dito, pwede naman kumain Meron kayong 2 minutes. Okay? Pwede naman kumain. Sabi dito, datapwat ang pagkain ay hindi nagtataguyod sa atin sa Diyos. Kasi sabi doon na papasok siya. Pag sinabing pagkain, talagang pagkain yun. Pwede pagkain, tinapay, pwede yung nabanggit ito, yung teksto na sinabi doon, tinapay. Pero pwede rin papasok ang pagkain meat o baboy na niluto, na kinain. Pag pumasok sa ating bibig, it means pagkain yun. No? Hindi naman yung kamay, yung paghuhugas na ipasok natin yung sa bunganga natin.
So, ibig sabihin dito, hindi po magtataguyod yun. Kaibigang Irwin, datapwat, sabi dito, na ang pagkain datapwat, ang pagkain na hindi nagtataguyod sa atin, sa Diyos, hindi tayo masama kung tayo di magkain. Hindi ka naman maging masama pag di ka kumain eh. Ha? Okay, time na po. Okay. Yun. So, yun po ang ating napakinggan, no, sa patuloy na pagtindig ng ating affirmative ay Pastor Anthony. At ito naman mga kapatid, no, relax na relax, masaya ho ang ating kasama dito sa loob ng ating room, sa ating live. Okay, so ngayon, sa uulitin, enjoy po tayo, Sister Save, Ramon Christopher, Alea, no? Kay Brother Noel, kay Sister Andy, kay Brother Levi, and kay Brother Chris Mar, at saka sa ating dalawang magaling, magiting na debaters, no? Kay Pastor Anthony, at saka kay Brother Erwin ng SDA. So patuloy lang po, no? Enjoy ho tayo. So ngayon, ibigay na po natin ang 7 minutos sa pagtatanong ng ating negative sa ating affirmative. Sige po, simula na. Okay. So muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang aking tanong, kapatid. Since sinabi mo kanina na ang mga maruruming hayop na binawal ng Diyos ay binago na, nilinis na ng Diyos. Ito ang tanong ko. Paano kung may mabasa ako na hindi ito binago ng Diyos? Sasang-ayunan mo ba na nagkamali ka sa iyong pagkaunawa? Sasang-ayunan mo o hindi? Hindi ko aaminin, hindi ko sasang-ayunan dahil ang sinabi ng Hebrews sa chapter 9 verse 10, palibhasay palatuntunan lamang na inat ng laman at inatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya hindi ako sang-ayon. Kasi may pagbabagong nangyayari. Kasi dilinis ng Diyos yung marumi karumal-dumal sa bagong tipan. Next question. Okay. So sinabi mong may pagbabago. Ngayon uulitin ko ang tanong ko. Sinabi mo kanina na binago ng Diyos yung mga di malinis at karumal-dumal na mga hayop. Ngayon ang tanong ko, sasang-ayunan mo ba na kung may mabasa ako na hindi ito binago ng Diyos, sasang-ayunan mo bang nagkakamali ka ng iyong pagkaunawa? Hindi ko sasang-ayunan. Yun nga. Kasi nga, may pagbabago nang nangyari. Kasali doon, sabi doon sa Hebrews 9:10, na inumin, pagkain, sari-saring paglilinis. Kasali na po ang pagkain doon, baboy. Okay, next question po. Ginamit mo ang Hebrews. Sinabi mo may pagbabago. Sinabi mo na yun ay tuntunin. Ito ang tanong ko. Basta ang pagkain po ba, ang utos po ba ng Diyos na bawal kainin ang marumi at karumal-dumal, yun po ba ay seremonyal na utuntunin? Para tuntunan po, yun po yung nakasulat sa Hebrews chapter 9 verse 10. Palatuntunan na banggit po ang inumin, pagkain, sari-saring paglilinis, pagkain po, palatuntunan po yun. Next question. Okay, next question po. Pag sinabi bang palatuntunan, yun ba ay tumutukoy sa batas ng dietary law na huwag kumain ng marumi at karumal-dumal na hayop? Pastor, Ano sagot po po? ang ano? Okay, ang Ano tanong po ko, yung ano po kapatid. yung ulit po? Okay, next question na po. Sige, next question. Ginamit mo kanina ang Timothy para sabihing nilinis na ng Diyos ang mga hayop. Tama po ba? Opo. Okay. So, Sandali lang po. Antayin ho natin yung paliwanag. Opo pa lang po, no? So, antayin po muna natin. Pakiulit lang po sa question. Hindi, sandali lang. Sumagot na po kayong opo. Mamaya pakinggan niyo muna yung moderator, no? So, antayin muna yung paliwanag bago po magtanong ulit para ho maganda yung ating pag-uusap. Hello? Kasi kung ating titingnan,
meron nagsapaw agad na hindi pa po sagot yung based sa kanyang oras. So pakiulit po, paki-refresh po ng inyong tanong at antayin po no ang 20 seconds. Ako po mismo ang magne-next question pag ito ay sumubra na. Okay po? Paki-refresh. Okay? Ang akin pong tanong ay nasa unang Timoteo 4:1-5 sapagkat ito ay iyong ginamit para patunayan sang-ayon sa iyong pagpapaliwanag na nilinis na ng Diyos ang mga baboy o ang baboy na marumi o lahat ng mga karumaldumal na hayop sa Old Testament. Ang tanong ko po, sa 1 Timothy 4:1-5, nauunawaan niyo po ba ang talata? Pastor Antonin, dyan pa ba kayo? Sa signal siguro. Sandali lang po, antayin lang po natin. Pastor Anthony. Okay, so okay. Okay, so paki-refresh po ng inyong tanong, Brother Erwin. Okay. Wait lang po. I-check muna natin. Pastor, okay ba yung signal ninyo diyan? Okay, Pastor, isa po ang aking tanong, kapatid. Sandali lang po, Brother Erwin. Pastor, paki-check muna yung time. Pastor Anthony, paki-check yung inyong mic. Okay na ba? Okay na ba? Naka-stop po ba ang time? Yes po. Okay ba ang inyong signal dyan? Paki-check ng inyong mic. Okay. Count ho kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next question po. Count po kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Paki-check ho. Ayan, maliwanag. No, okay. So proceed ho ang ating tanong kay Pastor Anthony. Brother Erwin, go ahead. Ito po ang aking tanong po. Ginamit mo ang unang Timoteo 4:1-5 para patunayan na nilinis ng Diyos ang karumalduman na hayop sa Old Testament. Ang tanong ko po doon, naunawaan niyo po ba ang talata? Hindi ko po na. Okay. Pastor Anthony. Parang robot po. Parang robot. Hindi ko naunawaan po. Paki-out muna po kayo at saka babalik. Parang robot po. Hello? Out ho kayo. Ayan. Okay na. Okay na. Yan. Okay. Sige po. Pakiulit po ng tanong po. Parang robot Opo. kasi. Wag na pong sumabay. Wag na pong sumabay. Okay. So, tanong po. Ang akin pong tanong, kapatid, ito. Ginagamit mo ang 1 Timothy 4:1-5 para patunayan na nilinis ng karumalduman na hayop. Sabi mo kanina. Ngayon, ang tanong ko po, naunawaan niyo po ba ang talata na inyong ginamit? Naunawaan ko po. Kasi ang sabi po dito, na sabi ng Biblia, sapagkat bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang anumang nararapat na itakwil. Ito'y tatanggapin kung tinatanggap ng may pagpasalamat sapagkat pinabanal sa pamagitan ng pamagitan ng salita ng Diyos sa panalangin. Next question. Sabi po ng unang Timoteo 4:2-3, sabi ay ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mandarayang espiritu at sa mga aral ng demonyo. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing sa lamang kating nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nanampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sinabi niyo po kanina na naunawaan niyo ang talata. Ngayon, ang tanong ko po, dahil naunawaan mo ang talata, ang tanong ko, ano po ang Gregong termino ng salitang lamang kati diyan sa talata, kapatid? Brumaton o akatarton? Ano po 'yon? Okay. Ang tanong ko, kapatid, uulitin ko. Sabi mo kanina na unawaan mo ang talata na ginamit mo sa unang Timoteo 4:1-5. Ang tanong ko po, dahil naunawaan mo, ano po ang Gregong termino
ng salitang lamang kati dyan sa talata? Brumaton o akatarton? Hindi ko po masagot ang katanungan na yan kasi Greek po, Greek. Mr. Moderator, categorical po yung aking tanong po. Okay po, no? Mamimili ka lang kapatid kung brumaton o Moderator's time. akatarton, yung salitang Moderator's lamang kati dyan. Okay, moderator's time, no? Narinig po natin ang kanyang sagot, hindi niya po masasagot dahil po ay termino po iyan ng Grego o Greek. Okay So, po. granted po ang kanyang sagot. Hindi niya po alam sagutin kasi nga po hindi niya po napag-aralan. So, ganun pa hindi ho natin pwede ipilit kasi nasagot na po, no? So, meron Okay. po kayong isang tanong na lang, Brother Erwin. Sige po. Okay. So, dito po uli sa unang Timoteo 4:1-5, since sinabi niyo pong hindi niyo naunawaan ang salitang brumaton at akatarton, ayon sa aking tanong, sinasang-ayunan niyo ba na itong lamang kating sinasabi dito ng Diyos ay brumaton sa Grego? Ano po? Pakiulit po. Okay, ang aking pong tanong, since ay hindi niyo po naunawaan yung Grego ng salitang lamang kati, ngayon po, ako na po ang magsasabi. Sinasang-ayunan niyo ba na itong salitang lamang kati sa talata ng unang Juan 4, versikulo 3 ay brumaton at hindi akatarton? Sagot po. Hindi po. Hindi. Okay. Next question po. Hindi po. Isang tanong lang po yun. No? Kanina binigay ho natin. Anong oras? Oo. Parang ang bilis yata ng oras. Hindi po. Naka-stop yung ating time kanina. Bali, 7 minutes lamang po ang ibinigay natin. No? Ay, isang tanong na lang yun sinabi ko kanina. So, yun, mga kapatid, narinig ho natin yung tinatanong ng ating kapatid na SDA kay Brother Erwin tungkol sa terminong Greek ng ano ba yun, pinagbabawal yung lamang kate, no? So, based naman po sa ating kapatid na Baptist ay hindi po niya napag-aralan kaya hindi niya po masagot yung mga tanong tungkol sa Grego. So, yun po mga kapatid, narinig ho natin yung magandang tanong based po sa ating rebuttal, cross-examination, no? So, ngayon naman po ay bibigyan natin ng 10 minutos ang ating negative ng SDA kay Brother Erwin Verasis. Bigyan po natin ng 10 minutos upang sirain ang tindig ng ating affirmative. Sige po, meron po Okay. kayong 10 Magandang gabi mga kaibigan sa muli. Nakita niyo naman po sa kanyang pinahayag na mga presentasyon ay ang marami po ay mga komentaryo at hindi biblical explanation po. Nakita naman natin kapatid sa kanyang mga sagot na kanya daw patutunayan na ang karumal-dumal na mga hayop sa Old Testament na ay binabawan ng Diyos ay malinis na at pwede nang kainin ngayon. Ngayon ang tanong, gumagamit siya ng talata at sinasabi niyang naunawaan niya, hindi naman niya pala naunawaan ang original na Grego nito. Paano mo mapapatunayan sa iyong paggamit sa talatang ito kayong hindi mo naman pala naunawaan? Diba? Diyan pa lang makikita na natin na sumasablay ka sa iyong paliwanag kapatid. Kasi sinasabi kong naunawaan mo ang talata. Okay. Tinanong ko po siya kanina kung naunawaan niya kung ito bang salitang lamang kati dito ay brumaton ba o lamang o akatarton. Sabi niya hindi niya nanawaan. Kapatid, hindi sa pinipersonal kita. Ito ay isang maginoong pag-aaral. Okay, sa Gregong kasulatan, sa Gregong termino po mga kapatid, sang-ayon sa konteksto po ng unang Timoteo 4:3 ay ang salitang lamang kati dito ay brumaton. Ibig sabihin ng brumaton sa English means malinis, clean. Kaya nga po, makita natin dito sa buong konteksto ng sa unang Timoteo 4 na ang nagbabawal dito hindi ang Diyos, kundi yung mga taong humiwalay sa pananampalataya. Ito ngayon patutuon ng Banal Espiritu, hindi niya nabasa eh. Kaya nga po, hindi Adventist ang nagbabawal, kundi yung humiwalay sa pananampalataya. Sabi dito, okay, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling
panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. See? Anong gagawin nila? Okay, itong ginawa nila, verse 2, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, ng budi ay tinatakan ng nagbabagong bakal. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa pagkaing nilalang ng Diyos. Sa lamang kating nilalang ng Diyos. See, ang nagbabawal, hindi ang Diyos, kundi yung tao. Kaya sablay ka pa din sa iyong paggamit dito para patunayan na nilinis na ng Diyos. Kapatid, sa context, be contextual sa pag-aaral ng Biblia. Kailangan po ang context, ang semantics, at ang syntax ng talata. Yan po ang tunay na pag-aaral ng Biblia. Kaya nga po, ang context ng talata dito, ang ipinagbabawal noong mga taong iwalay sa pananampalataya, ipinagbabawal nilang pag-aasawa, ipinagbabawal ang pagkain sa malinis na hayop. See, there is a difference. Ano po? Meron pong difference, meron pagkakaiba. Ang Diyos, malinaw naman sa Biblia na siya ang nagtakda, nag-utos na bawal kumain ng hindi malinis at hindi karumalduman na pagkain. Siya yung nag-utos. Iniutos niya na bawal kumain ito. Itong mga karumalduman. Ngayon, ginagamit mo itong 1 Timothy 4 para sabihin, para palabasin na ang Diyos ang nagsalita dito. Para palabasin na yung nag-utos dito ay ang Diyos. Mali. Ang konteksto, ang nag-utos, hindi yung Diyos, kundi yung mga taong humiwalay sa pananampalataya. Sila yung nag-utos. Kapatid, sana ngayon maintindihan mo. Para next time ay meron kang learning para hindi na nakutin ang talatang ito. Kapatid, ang talata, malinaw. Malinaw. Hindi mo naitindig ang inyong paksa. Sinasabi niyo po kanina na sa gawa ay nilinis ng Diyos ang baboy. Nako naman, isang malaking kasinungalingan 'yan. Bakit po? Hindi po literal ang sinabi ng Diyos doon. Yun po ay symbolikal. Basahin natin. Ito, chapter 10, verse 10. Siya ay nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang inihanda nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot na ibinaba sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon ang lahat, take note ha, walang isda dito, take note. Naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa impapawid. Walang isda. Dumating sa kanya ang isang tinig, hindi ka Pedro, magkataykat kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumalduman. See? Sang-ayon kay Pablo, ay kay Pedro, yung sinabi ng Diyos ay pangtain. Sabi dito, muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Samantalang, ito, verse 17, sana maintindihan mo ito. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon. See, sinabi mo kanina na ito'y literal. Hindi ito literal. Nagkakamali ka. Sinabi na nga ng talata na ito'y pangitain at si Pedro ay naguguluhan. Take note, si Pedro naguguluhan sa pangitain at hindi siya kumain. Ikaw na hindi inanyayahan ng Panginoon na ipakain ito, ikaw yung kumain at hindi nagdadalo ang isip, hindi naguguluhan. Kaya nga po, kapatid, paki-off lang po ng video na mayroon pong feedback. Okay? Kaya nga po, ito'y may kahulugan. Ngayon, sang-ayon sa konteksto, sang-ayon sa syntax, sa context ng talatang ito, ano ang kahulugan ng pangitain? Ito po ang kahulugan ng pangitain, kapatid. Ngayon, malalaman mo to. Ngayon, matututo ka. Verse 28, ito ang sabi. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumalduman. Ito po ang
konteksto, ito po ang sagot, ito ang ay explanation, ang meaning, ang kahulugan ng pagitan ni Pedro. Tao ang kahulugan, kapatid, hindi yung hayop. Bakit simbolikal? Sapagkat ang tao ay inihahalin tulad sa karumal-dumal na hayop. Meron nga tayong baboy na asal eh. Meron tayong asong asal, di ba? Animalistic behavior. Kaya nga, ipinapakita dito ng Diyos yung sitwasyon ng tao. Na ito naman, sa verse 1 ng chapter 10, ay si Cornelio ay nanalangin sa Diyos. Sabi ng anghel, minsan na may oras na ikasiyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitayan ng isang anghel ng Diyos na dumating na sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yan, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon, magsubok ka ng mga tao sa Hupa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Kaya nga po, ito yung... Meron na lang po kayong 3 minutes. Ito yung sinisimbuhan. Ito yung pangitain, kapatid. Na yung hayop na karumal-dumal na hindi kasali doon ng isda ay sinisimbuluhan ng mga hintil, sinisimbuluhan ng tao. Kaya nga, sabi dito, sa verse 31, sinabi niya, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inalahala sa harapan ng Diyos. Pagsubok ko sa Hupa at itawag mo si Simon na tinatawag na Pedro, siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon at pagluto ng balat sa tabi ng dagat. Ito'y testimony na ni Pedro, verse 33. Kahit agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo at naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay narito sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na pinag-uutos sa iyo ng Panginoon. See? Nakita mo dito, kapatid, na ang kahulugan ng pangitain ay hindi yung baboy na nilinis, kundi yung tao. Nilinis ng Diyos ang tao. Okay, basahin mo. Basahin natin sa Hebreo 3:9, 13-14. Ito yung patunay ng Biblia. Ito yung Biblia ang pag-aaral, kapatid. Hebreo 9. Okay, Hebreo 9, 13-14. Ito ang sinasabi. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga dudumisan ay makapagbabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay naglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. See? Ito yon. Hindi ang nilinis ng dugo ni Kristo yung baboy, kapatid, sapagkat maliwanag sa Hub, kung meron kang Biblia, sa Hub 14. Basahin mo, kapatid, kung meron kang Biblia. Sa Hub 14, verse 4. Sinasabi dito, ito ang challenge sa iyo, kapatid, ng Biblia, hindi ni Brother Erwin ito. 14 verse 4 ng Hub. Sabi dito, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Wala. Sino man. Kaya nga, ang inyong argumento, dito pa lang sa talatang ito ay binagsak na. Time. Okay. Time. Okay. So yun mga kapatid, narinig po natin ang rebuttal ng ating negative sa ating affirmative. So yun mga kapatid, no? Excited na po ang bawat isa na makinig sa mga susunod na tanong ng ating affirmative sa ating negative kay Brother Erwin ng SDA. Ngayon po, pagkatanong ng ating kapatid na Baptist, si Pastor Anthony sa SDA kay Brother o Pastor Erwin Verasis ng SDA. So ngayon, bibigyan natin ng 7 minutos sa pagtatanong. Okay po, Brother Pastor Anthony, tanong po. Okay, Mr. Erwin, handa ka na ba? Handa na po ako, kapatid. Kabanggit-banggit mo lang sa Job chapter 14, verse 4, sinong makakuha ng malinis na bagay sa marumi? Yun ay binanggit mo. Ang tanong dito, ito ba'y tumutukoy sa pagkain o ito'y tumutukoy sa aral?
Ito ay tumutukoy sa lahat ng aral, kapatid. Kasama na pati ang baboy, sapagkat yun ay aral ng Diyos na binigay sa Israel na yun ay marumi at hindi pwedeng kainin. At so ayon sa teksto, ito ay prinsipyo na walang makakuha ng malinis na bagay mula sa marumi. Kaya yung marumi, ipinagbabawal ng Diyos na natin marumi yun. Next question. Saan sa talata? Saan sa talata sa Job chapter 14? Sa whole chapter, ibanggit. Pwede bang ibanggit mo lahat na magbigay ka ng specific verse na yan ay tumutukoy sa lahat pagkain o sa lahat ng aral? Okay nga, ito na nga, verse 4. Babasahin ko, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Ito'y patanong. Itong sagot, walang sino man. Kaya nga hindi ito pumapabor sa iyong tema na nilinis na ng Diyos yung kanyang ginawang mga create na mga karumal-dumal at hindi malinis na mga hayop. Kaya Next question. Ulitin ko ang tanong, Mr. Moderator. Hindi niya nasagot doon eh. Ito bang Moderator's time? yan ay Okay. Moderator's time? Isa pa po. Okay, moderator's time. Pastor Anthony, hindi po tayo sabi na hindi nasagot. Nasagot niya po, narinig po natin. So, ang ating tanong, pag sinabi next question, susunod po na tanong. At trabaho ko po kung sabihin kung hindi niya po sinagot yon. Trabaho ko po pag sinabi niya hindi sumagot ng categorical, kung ang tanong ay naka-categorize po. No, ako trabaho ko po 'yon. So kung gusto niyo po no na mag-object direct po sa moderator, wag mo nating batuhin ng personal na salita. Kung nasagot Okay, niyo I'm po. sorry, Moderator. Okay po. So next question. Ulitin ko po ang tanong po. Dito sa 14.4, sinong makakuha ng malinis na bagay sa marumi? Ito ba'y tumutukoy sa pagkain o tumutukoy sa aral? ito'y tumutukoy, kapatid, sa aral. Bakit? Sapagkat ang aral ng Diyos ay ipinagbabawal niya ang pagkain ng marumi. Kaya nga, sabi dito, sino bang makakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sino man. Kaya nga, kahit Diyos, yung ginawa niya, hindi niya kaya yun. Hindi niya kayang, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, kapatid. Kaya nga, hindi ito tumutukoy. Next question. Okay, next question. Saang talata mababasa na yan ay tumutukoy sa aral at hindi sa pagkain? Kapatid, ang iyong paksa ay patutunayan mo na ang karumal-dumal na hayop at ang maruming hayop sa Old Testament ay nilinis na. Ang talata ay sumasagot sa iyong paksa na prinsipyo ng marumi. Yun yung kapatid. Marumi. Next Kaya question. sinasabi ng talata, sino makakuha? Next question. So pag sinabi ng Diyos na hindi ka ariing ganap sa kautusan ni Moses at ariin kang ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa lahat ng bagay, hindi po ba kasali doon ang pagkain? Kasali o hindi kasali? Kasali, kapatid. Talagang hindi ka ariing ganap. Bakit? Sapagkat ang kautusan o ang kautusan ng dietary law ay hindi naman yun ang nakapaggaganap sa tao, kundi yung pananampalataya kay Kristo. Next Ano question. po, hindi ito. Okay. So, next question po. So kaninong utos ang hindi pagkain ng karumal-dumal? Kay Moses o kang Kristo? Utos po ng Diyos, kapatid, kay Kristo. Si Kristo ay Diyos, kaya utos niya, kaya nga wala siyang inutos na ito'y binago na o ito'y nilinis na. Nananatili pa din itong marumi sapagkat kanya itong ginawa bilang batas na panuntunan sa pagkalusubong ng bayan. Next question. Okay. Nung sinabi ng Diyos
Pedro, tumindig ka, tumayo ka, kumain ka. Kasi sabi mo na ang pangitain ni Apostol Pedro ay tumutukoy lamang sa tao. So nung sinabi ng Diyos na tumindig ka, kumain ka, magpatay ka, sinong papatayin niya? Tao o hayop? Yung papatayin niya, kapatid, yung hayop. Pero yon ay pangitain nga eh. Paano niya papatayin yung hindi niya nga naunawaan, no? Sabi ng talata sa verse 16, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan. Hindi niya alam ang kahulugan, kaya paano niya? Next question. So inaamin mo ngayon na yung papatayin ni Pedro, yung kakainin ni Pedro, sabi ng Diyos, ay hayop. Yan, So, last na lang po. So, aaminin mo na dual meaning nga ang vision na nakita ni Pedro. Hindi po. Bakit? Kasi wala namang nakasulat na dual meaning. Sabi dito, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain. Oh, merong kahulugan, ang pangitain yung mga baboy na karumal-dumal, mga hayop, at merong kahulugan. Yun ay singular din ang kahulugan noon. Yun ang nasa verse 28. Na yun ay tumutukoy sa mga hintil ng mga tao, sa tao na nilinis ng dugo ni Kristo, hindi ang baboy. So, Yan po, ayun. Kapatid. Tapos na po, no, ang bawat tindig at ang bawat tanong ng bawat panig sa papatunayan ko na ang karumal-dumal na pagkain o hindi pinapayagan sa Old Testament ay nilinis na o malinis na sa panahon natin ngayon o sa bagong tipan. Yan po nga ang tema. At yung affirmative dyan, si Pastor Anthony. At ang negative po ay ating kapatid sa SDA na si Brother Erwin Veraces. No? So, yun po mga kapatid, napakinggan ho natin, nabulay-bulayan na ba natin kung alin yung ating tatanggapin at alin yung hindi natin tatanggapin. No? So, bahala na po tayo magpasya bawat isa. Ako'y naniniwala na bawat isa sa atin ay matatalino, no? At nakakaunawa. O, yun. So ngayon ay dadako na po tayo, no, sa pagtatakip ng ating itinindig kanina o tatapusin na po natin ang buo. No, ayun, lalong patibayin pa natin para hindi na mapasok pa. Ayun. So kanina, yung sa affirmative yung nauna, based po sa ating roles ay binigyan ho natin siya ng sa first stand is 15 minutes. Then sa second, sa rebuttal stance ay meron po siyang 10 minutes na nagamit. Ganon din po, no, sa negative, no? Naunang tumindig ang affirmative. So ngayon naman po ang mauna naman magpahayag ay ang ating negative. Bibigyan natin siya ng 5 minutos sa pagpaliwanag. Okay, Brother Erwin, handa na po ba kayo? Sige po. Okay. So, ito po ay ang aking konklusyon sa amin pong paksang tinitindigan at dinidebatihan. Mula po sa kanyang mga presentasyon kanina, ay hindi niya po talaga naitindig yung kanyang tema. Sapagkat unang-una, wala siyang nabasa na nilinis ng Diyos. Wala siyang nabasa na nilinis ng Diyos ang mga karumal-dumal. Bagkus gumagamit siya ng mga talata na out of context naman. Hindi naman sumusuporta sa kanyang paksang tindigan. Gumagamit siya ng talata ng sa unang Timoteo, hindi niya din naiintindihan. Kaya paano niya mapapatunayan ang kanyang tema. Ngayon po, bakit ako tumututol? Ito. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng kautosang iyan, hindi niya yan babawiin sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Tandaan mo yan, kapatid. Unang Timoteo, kasi ito'y ginamit ko eh. Ito, ang sinabi sa unang Timoteo. Unang Timoteo 1:17. Ito ang tinasabi, kapatid. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian na magpakailanman. See, ang Diyos na sinasabi dito ay walang hanggan, kaya hindi ito nagbabago. Kaya kung ano man yung utos na binigay niya, hindi niya yung babawiin sapagkat
yun ay para sa kanyang bayan. Basahin uli natin kapatid ang Deuteronomio 14. Itong sinasabi, 2 and 3. Deuteronomio 14. Ito po ang sinasabi. Bilis ng oras. Deuteronomio 14, 2 and 3. Ito ang sinasabi kapatid. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan niya na kanyang sariling pag-aari kumura sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Anong sabi niya? Huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ito po yung utos ng Diyos para sa kanyang bayan. Siguro naman, hindi tututulan ni Mr. Gomez na siya ay hindi bayan ng Diyos. Kung sasabihin niyang bayan ng Diyos, now, therefore, huwag kang kumain ng anumang bagay na marurumi. Ngayon, ito ba ay itinuturo ni Apostol Pablo? Siyempre naman, basahin natin kapatid ang unang Pedro. Pedro 2:21. Sapagkat dito, ay kay unang Pedro. Ang bilis ng oras. Okay. Unang Pedro. Wala na. Okay, sinasabi doon sa unang Pedro na tayo ay mga bansang banal at hinirang ng Diyos para sa kanyang sariling pag-aari. Okay? Unang Pedro 2:9. Ngunit kay isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, isang bayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya, tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang mga kagigilalas na liwanag. Ngayon kapatid, kung inaamin mo ikaw ay sa kasali o kasama sa bayan ng Diyos, therefore, iyong sasabihin, iyong sasang-ayunan, iyong ipapahayag ang mga kautusan ng Diyos, sapagkat yan ang katungkulan ng kanyang bayan. Ngayon, bakit sinabi? Time na po, no? Yon mga kapatid, narinig ho natin yung conclusion, no? Ng ating negative. Ngayon naman dadako naman tayo sa conclusion ng ating affirmative. Meron po kayong 5 minutos, Pastor Anthony. Sige po. Okay, napakaliwanag po ng paliwanag po ni Mr. Erwin sa kaniyang pahayag. Atin pong makita mga kaibigan, tutulan ko po yung sinabi niya. Ganito po kasi yan, para po sa mga nakikinig po ha, tandaan po natin ito. Pag sinabi po nating Diyos, sabi dito sa James chapter 1 verse 17, sabi dito ha. Okay? Ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino mang ng pag-iiba. Ang Diyos hindi nagbabago. No, tama yung sabi ni Mr. Erwin. Pero ang mali, yung sinabi niya, no? Ito po'y talagang napakamali na aral ng Sabadista. Parang kumanta na natapos na lang yung kanta, ganun pa rin ang nuta. So tandaan mo, Mr. Erwin, sasawayin kita dyan sa kasinungalingang tinuturo ninyo, na tinuturo mo na sasang-ayunan kita na ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero tandaan mo, yung utos ng Diyos, yung utos ang nagbabago, Mr. Erwin. Ang utos ang nagbabago. Sabi ng Biblia, isa-isahin ko ha, may oras pa tayo. Hebrews chapter 1, verse 1 to 3, sabi ng Biblia, ang Diyos nagsalita nung unang panahon sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Maliwanag po yan, Mr. Erwin. Ngayon, may pagbabago Kautusan ni Kristo, kautusan ni Moses, 10 utos, lipas na, naabulis na. So, makita natin,
nasabi din sa Hebrews at chapter 9 verse 10, palibhasay palatuntunan lamang naukol sa laman na naiatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Mr. Erwin, may pagbabago po ang utos ng Diyos. Kaya yung marumi noon sa panahon ni Moses, tandaan mo, yung marumi at karumal-dumal noon, kaya nga pinahiwatig dapat itong sinabi sinabi ni may pahiwatig ang Biblia nilinis lahat ng pagkain. Nung may pagbabago kasali ang dyan, palibhasay, palatuntunan lamang na inatang hanggang ukol sa laman. Kasi nga, ganito Mr. Erwin, yung 10 utos, yung kautusan ni Moses na kautusan bawal kumain ng baboy, bawal ang karumal-dumal, utos ni Moses yan. Yan ay makalaman at ang sinusundan ninyo, yung makalaman at makamatay na paglilingkod. Ngayon, Mr. Erwin, sa panahon ni Kristo, Espiritu, according to 2 Corinthians chapter 3, verse 3 to 6, Espiritu, Mr. Erwin, hindi laman. Kaya, maliwanag, Mr. Erwin, ukol sa laman. 1 minute. Ukol sa laman yung Mr. Erwin, buksan mo po ang iyong kaisipan. Kasi napakadilim po, Mr. Erwin. At sinabi dito, alam niyo, Mr. Erwin, sinisira yung gawa ng Diyos dahil sa pagkain Ganito ang sabi ng 14:20, huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Dahil yung pagkain, papasok sa bibig, papasok siya sa bibig, papunta sa tiyan, dadaan doon sa dumi ng doon sa daanan ng dumi. Ganon lang ang kahantungan ng pagkain, Mr. Erwin. Hindi po yan papasok sa puso. Kaya sinisira niyo ang gawa ng Diyos. Sabi dito, lahat ng bagay ay malilinis. Kasali ba ang baboy dyan, Mr. Erwin? May pagbabago o walang pagbabago? Okay na Sigurado yan, Mr. Erwin. Mali ang iyong unawa. Okay na. Okay, so ayan mga kapatid. Matibay na, no? Tingnan mo, parang siniksik pa, liglig, no? At saka, siniksik talaga ni Pastor. Ayun. So, nakita ho natin ang bawat conclusion nito mga kapatid. Ang saya po ng ating mga kapatid dito. No? Kahit po ako ay nag-i-enjoy po no, sa pag-uusap na ito. No? Ayan, baka manibago po tayo, no? Pag magsalita si Pastor, mabait yan, ganun talaga magsalita, no? Kasi ano yan, great preacher. Yan siya po. No? Great preacher ng Mindanao. Mabait po ako, Mr. Erwin. Ganito lang ako. Okay. Opo, naintindihan kita kapatid kasi Bisaya kay. Pareho tayo Bisaya. Bombastic yan. Yan. So, kung gusto nyo makipag-debate sa malambing na Ilonggo, dito po ako. Ayan. Walang sigawan. Opo. So, okay. Opo. So, yun mga kapatid ay narinig ho natin yung bawat tindig, bawat tanungan, ng bawat panig. Ganon po naman mga kapatid, wala pong merong nanalo sa kanila, ako lang po yung panalo, no? Pero hindi ganon. Yung salita po ng Diyos, yung panalo ngayong gabi, at bahala po kayo, alin yung tanggapin nyo na katotohanan. So, nawa po mga kapatid, no? Wala pong personalan, nandyan po sa puso nyo. Panatilihin ho natin ang pagmamahalan, pakikipagkapwa-tao, na makita po yung manifestation ng pag-ibig ng ating Diyos sa bawat puso ho natin. At yan mga kapatid ay magbibigay tayo ng Thanksgiving bawat isa. Wala na pong personalan, wala na pong gagalaw doon sa doktrina, ha? No? So Pastor Anthony, ayun po, pasalamatan mo na yung kausap mo at mga kapatid dito. Sige po. Okay, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Malalim na po ang gabi dyan sa Pilipinas, no? Pero salamat sa Diyos, lalo na sa akin pong katunggali. Pasensya na, Mr. Erwin, hindi po ako galit sa iyo,
Ganyan lang po ako magsalita. Talagang parang galit, pero hindi ako galit. Galit ako sa kasinungalingan. Yun yung kinagagalitan ko. Pero yung pagkatao mo, hindi ko kinagagalitan yan. Salamat po sa iyong maginoong pakikipagdebate sa akin sa atin pong topic na atin pong napag-usapan. At salamat sa opportunity na iyo pong ibinigay sa akin, kasi ako po ang naghamon sa iyo eh. Ako po ang naghamon para po sa inyong kaalaman. Ako po ang naghamon kang Mr. Erwin at akala ko tanggihan niya, pero inaccept niya yung hamon ko. So, salamat Mr. Erwin na may nakadebate ako na isang maginoong sabadista. Yun lang ay pagpahayag ng katotohanan sa salita ng Diyos. Ang nag-aaway po dito ang katwiran. Okay, salamat po Mr. Erwin at sa lahat po ng tumutok sa amin pong debate. Salamat po sa inyong pagtutok at sa inyong pagsubaybay sa debating ito. Nawa po ay mayroon po kayong natutunan na mga katotohanan at kung mayroon po tayong nakuha na mga katotohanan po ay atin pong i-apply at atin pong gagamitin kung mayroon po tayong makausap na mga relihiyon na kontra sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ayaw po na ang bawat isa sa atin ay wala pong mga hinanakit, no? Ito ay usapan lamang na magkakaibigan, no? Na bilang kapwa-tao na nagpapahayagan lang po sa katotohanan. Okay, mayroon po akong dalawang channel po, KGB Believer channel and then Anthony Gomez channel, mayroon din. So, pwede po kayong mag-subscribe doon, pwede po kayong manood sa akin pong tinuturo doon, mga preaching ko po. At salamat Mr. Moderator, no? Nakarating din sa atin pong magiting din na ating moderator, no? Magaling na moderator yan, stricto. Pag ganyan lang yan magsalita, pero napaka-organized yung kanyang moderate, no, sa amin ni Mr. Erwin. Salamat po Mr. Erwin at nawa ay patuloy po ang atin pong pagsasaliksik sa katotohanan. At maraming salamat sa lahat at salamat Mr. Erwin sa lahat ng God bless po. Ayun, no, yung ating napakinggan si Pastor Anthony ng Bible Baptist, no. Salamat Pastor Anthony sa iyong papuri sa Panginoon, pagpapasalamat sa lahat ng viewers, no. At ito naman, no, itong magaling din na debater si Brother Erwin, no, no, walang inuurungan, ambushman o pinag-aralang debate. Lumalaban po ito, no. Ganon po ang gawain namin. Sige, magdebate tayo ngayon. Arangkada agad, ano. So salamat sa iyo Brother Erwin. So bigyan kita ng kay Pastor Anthony, 1 minuto binigay ko. Inubos niyo ng 5 minuto. So bigyan din po natin no yung ating iba yung pananampalataya ng oras para sa pagpapasalamat. Go Brother Erwin. Okay. So unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat po sa atin pong pag-uusap na ito na ito'y naging maginoo at nakita natin yung kapayapaan po mga kapatid sa amin pong pag-uusap. At ako'y nagpapasalamat po sa ating pong katunggali kay Pastor Anthony Gomez ng Baptist Church. Ay papasalamat po ako sapagkat kami ay nagkaroon ng ganitong maginoong pag-aaral ng Biblia at pag-uusap. Nagpapasalamat po ako mga kapatid sa ating moderator. Bagaman ang ating moderator ay nahuli, nagpapasalamat po tayo. Pinapasalamatan ko din po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong mga viewers na nanonood. Salamat po sa inyong pagtunghay at sa inyong panunood. Pinapasalamatan ko po ang ating pong mga kaibigan na mga Baptist na nanonood po. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
At pinapasalamatan ko din po mga kapatid, ang ating pong mga kapatid na Seventh-day Adventist. Na po, maraming salamat po sa inyo. Tunay po na ang Diyos ay nag-aayag ng kanyang katotohanan. So kailangan lang po ng tao na kanyang sipsipin, namnamin ang katotohanan. Amin pong napag-usapan kanina sa debate. Mga kapatid, sa muli po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging mapayapa ang ganitong pag-uusap. Maraming salamat po sa lahat mga kapatid. Salamat sa aking mga kaibigan dyan na nanonood. Maraming salamat po. At sa lahat ng viewers, maraming salamat. God bless po sa inyo at magandang gabi po. Okay, yon ang magandang debating natapos mga kapatid. Kung kay Pastor Anthony pa ay ligligin at saka siksikin. Ito naman kay Brother Nervin, kay Brother Erwin, no? Sipsipin at namnamin. Ayon. No, so narinig ho natin bawat panig mga kapatid, no? Ganda. Ating pag-uusap. At maraming salamat po unang-una sa Panginoon na tayo ay pinayagang matapos ang pag-uusap na ito na payapa po. Sinang-ayunan ho tayo at binigyan tayo ng tamang pagkaunawa, karunungan at talino upang pagpasyahan ho natin kung alin yung katotohanan, no? At salamat din po sa pag-ibig ng bawat isa, pakikipagkapwa-tao, no? At naway panatilihin ho natin 'yan at magiging patas ho tayo sa programang ito. Wala po tayong kinikilingan, baptist ka man, SDA ka man, paglabagiro ka, agad-agad natin ito tututulan, no? So ganun pa naman, salamat po sa dalawang debaters, kay Pastor Anthony, Brother Erwin, no? At saka kay Brother Ramon Christopher, Sister Aliyah, kay Brother Chrismar, no? Kay Sister Andy, kay Brother Levi, okay, Levi, ito kay Brother Nervin, ang ating timekeeper, no? Salamat din po sa inyong pagkataong sinamahan niyo po kami, kay Sister Save, ayon. So, mamaya pagkatapos ng live nito, pag-usapan ho natin yung susunod na gaganaping debate tungkol sa Truth Church na kay Brother James, no? So, bago ho tayo maghihiwalay mga kapatid, magsimula ho tayo, magtatapos ho tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sa natapos, Ama, na magandang pag-uusap. Nawa po ay inyo po kaming kilusin upang dumating sa amin ang tamang pagkaunawa, tamang kaisipan, kung alin po ang dapat namin tanggapin na salita ng katotohanan. Nawa po, Ama, bawat kilos mo po sa amin ay mananatili ang pag-ibig at pagmamahal sa kapwa-tao. At makita po sa buhay namin ang buhay po ng aming Panginoong Hesus